Okay, good morning. Ngayon ay February 25. Oras na ba? Alas 9. So, kung makita nyo ito, hindi ko pa nalilinis, pero lilinisin natin yan. Tinanggalan natin yung sengal cucumber natin dito. Nilagyan na rin natin ng support itong ating bell pepper na tinanim natin noong December 29, 2024. Yan. Yan. Malaki naman siya. Ang plano ko sana, i-prune para isa lang, parang isang letter Y lang. Pero hindi ko sure kung tama ba yung gagawin kong na yun or kung ano man. So, hinayaan ko na lang muna siya. Ang tinanggal lang natin is yung mga excess nilang dahon sa ilalim. Then the rest, pinatubo din natin. Pero nagbawas din tayo ng yung mga first two. Yung unang dalawang Y na nasanga niya or branch, tinanggal natin. So, yung mas mataas yung niretain natin. Ganun din ginawa natin sa kabila. Yung unang dalawa, pinroon natin. Tapos ngayon, hinahayaan na lang natin siyang lumaki. So, ito yung mga alaga natin. At kita nyo na rin dito yung ating greenhouse. Ayun, sa baba. Ayun, sa baba. Ayun. Greenhouse. So, nag-video na rin tayo dyan. Nakita nyo na rin yung location niya, which is harap lang din talaga or gilid. Basta tawid lang ng kalsada ng bahay namin. So ito ay for harvest pa sa March pa to eh. Sa March pa. Pero tinanim natin yan nung February 3. So expect natin yan mga second week ng March. Second week ng March. Or going third. So far, ito na lang natitira nating for harvest na lettuce. And yun ay mga freebies na lang yun. Strosa. Hindi masyado maganda yung tubo. Pasensya na kayo. Palagay ko dahil na lang din sa kulang sa araw. And ito, parang ang offeran ko na lang siguro mga 300 something. Pero palagay ko, hindi ko mamimit yung target ko siguro. Pero kaya nating makuha yung minimum na para makapagtanim ulit. Pero pakita ko naman sa inyo, babanggitin ko dun sa inyo. So far, ang ginagastos natin dun sa expansion natin is nasa 20k na. Kasi nagpapagawa rin ako ngayon ng 1 by 3 meters na small size greenhouse na pwede nating taniman ng 6 na styro. So small setup lang yon. And mababa lang para pwede nating ma-manage kumbaga. So it's trial. So tingnan natin kung gagana. Kahit yung malaki naman nating greenhouse or matawag mo siyang greenhouse ay trial din sa ngayon. So nandito yung bell pepper natin kasi sabi ko nga sa inyo, once na malinis ko yung dating taniman ng sengal cucumber, ang ipapalit natin is mga bell peppers. So, ito yung bell peppers natin na tinanim natin nung, kailan ba to? February 15. So, ano pa lang siya? 10 days old. Yan, 10 days old. So, nasa isang container sila. After 1 week, nilipat ko na sila dyan. And katulad lang din nung ginagawa natin sa pipino tsaka yung bell pepper, nilalagyan natin siya ng hydroton. Hydroton na lang pag umangat-angat na sila. So, tapos, lalagyan din natin yan ng tela, yung ilalim. So, magkabilang side na, kasi based na extra kita natin doon, kung nasan side lang yung tela, doon lang humaba yung ugat. So, gagawin natin, 2 or kahit 4 na sides, kasi 4 yung butas nito eh. Para mas maganda yung ma-form niyang ugat. Yun yung idea na nakikita ko na baka makatulong sa atin in the long run. So, nandito yung mga marigold pala natin. So, medyo goods naman yung araw na, oh. Medyo okay na siguro yung araw. Yan. So, ito yung marigold natin. Yan. Going strong naman siya, marigold. Hindi ko sure kung ilalagay ko dun. Kasi, baka hindi na siya kasing potent nung mga dating marigold, eh. Yan. So, ito, marigold to. Tsaka ito. Marigold din. So, nilagay natin siya sa mga paso. Para in case kailangan natin i-transfer, medyo madali lang. Tapos, itong mga tanglad natin, unti-unti natin kinuha at pinagta-transfer. So, yung dating isang puno na multiply natin ng more than 10
seedlings. Nilalagay pa rin natin sa mga polybag. Ayan, iba nag-harvest na ako kasi may nangihinging kapitbahay. So, bibigyan lang din naman natin. Hindi naman natin maubos yan. So, binibigay din natin kasi nga ang kailangan natin yung ugat. Ayan o. Para makapag-propagate tayo ng mas marami. So, ayan. So, dito, may mga harvest akong ito, sweet basil. So, kailangan kong konti lang kasi sweet basil na buto natin. Pasensya na kayo, hindi ko pa rin maasikaso yung video natin regarding kung paano natin kokolektahin yung Thai basil seeds. Pero, yeah, pag makahanap tayo. So, ito yung pipino natin. Ito yata deform Deform ba to? Kung deform to, pag mga deform, pwede nyo naman tanggalin ka agad. Pero palagay ko, okay naman yan. So far, naka-harvest na tayo ng 2 dito sa ating taniman. And bukas, palagay ko, pwede na itong i-harvest, tsaka itong isa. Yan, laki. Yan. So, binibenta natin yan ng 35 isa. So, parang lettuce na rin. So, katulad kanina, umorder ng worth 100. So, 2 lettuce, 1 pipino ang binigay natin. Pero nagpapa-extra tayo ngayon kasi parang gusto natin patikim sa kanila to. Yung estrosa. Hindi lang masyadong maganda tubo. Anyway, ayan. So yan, may maraming bunga, kung makita nyo, ang dami pang lalaki. Sana magtuloy-tuloy silang lahat. Meron pa rin tayo doon sa taas. Ayun. Nilagyan ko ng styro kasi nga nakalapat na siya dito sa mayero. And moving forward, pag ito, nalinis ko na to, lilinisin ko to, itatransfer ko doon sa kabila. Then moving forward, ito gagawin natin tong cucumber, tapos habang nagta-trial tayo ng bell pepper doon sa isang side na yon. Pero ito malamang cucumber natin to. Kasi marami na rin naghahanap ng pipino. Although medyo pinag-aaralan ko pa talaga siya kung paano patubuin. And naging maganda naman kasi yung mga excess nga nating nutrient solution, yun lang naman yung nilalagay natin dyan as we study or kung paano siya papatubuin. And moving forward, medyo saseryosohin natin na magde-dedicate tayo na talaga nutrient solution para sa kanya. Kasi nagagamit naman niya lahat. Hindi katulad ng lettuce natin na after harvest natin, may natitira. Yan, katulad nito, may natira to. Yan. Case solution yan kasi tama ba? Case solution. Hindi masyadong makulay. Mas makulay kasi yung Nutrihydro. Ito, Nutrihydro to tsaka isa pa pala sa napansin ko ito kasing batch na to na for harvest natin. Ito pa yung mga batch natin na walang slit yung gilid. Hindi lahat meron kasi dito na mga may slit yung gilid. Pero yung mga may butas yung gilid na naging mas maganda yung pag-ugat niya, mas naging mabilis yung paglaki. So ibig sabihin, kaya itong batch na to, alam ko lahat yan may butas yung gilid niyan nung transfer natin. So, nag-expect tayo na mas maganda yung harvest natin next time. So, ngayon, sa totoo lang, kaya hindi natin masyadong mamimit yung target natin na sales kasi nga, hindi siya ganun kalaki. So, ang nangyayari, kaysa 3 ibigay ko, binibigay ko ng 4 hanggang 5 just to compensate yung mga customers natin. Pero sabi ko nga sa inyo, in-expect na natin na 20% hindi natin na mabibenta, kaya yung 20% na yun yung nagiging buffer ko para generous lang tayo magbigay ng extra kung kailangan nila. Minsan namimigay din tayo yung mga gusto lang sumubok, pinibigyan natin mga kapitbahay, yan, mga kakilala, mga bagong kakilala, yon, binibigay lang natin yan. Kasi nga, kasama na yun sa computation tsaka pag nagustuhan naman nila, order yung mga yan. So, inaalagaan lang natin yung quality. So far, ito ay nasa 40, kung 25 ngayon, nasa 43 days. 43 days old. So, hindi pa rin talaga ako masaya dyan sa result niyan. Pero kasi, ang iniisip kong rason is yun nga, walang butas yung gilid or walang slit yung gilid. Kaya hindi masyadong nakalabas yung ugat. Tulad nung gagawin natin dito, lalagyan natin ng tela yan ito yung mga butas-butas na yan, yung mga slit na yan. Lalagyan natin ng tela yan para mag-encourage na lalo pang lumawak yung root system niya. Tingnan natin kung
Saan ba tayo makuha ng example niyan? Ito na lang siguro. Kasi dito, isa lang yung tela na nilagay ko eh. Okay. Hopefully. Ayun o. Kita nyo? So kung makapansin nyo, dun sa kaliwa, wala lang, nakahang lang yung roots niya. Pero dun sa kanan, kung saan may tela, dun talaga nag-traverse or dun gumapang yung ugat. So kung malalagay natin yung apat na yan, imagine niyo na lang kung gaano kalawak yung root system niyan dun sa ibaba. I mean, idea pa lang yun guys. Idea ko pa lang yun. So hopefully maging okay. Sa farming kasi hindi mo agad mapuprove yung gusto mo. So more on theory. Then, iba-back up mo yun ng actual experience. Then, testing lang ng testing. Eh, yun nga, sa lettuce medyo madadalian tayong i-testing niya kasi 1.5 months. Sa pipino naman, medyo matagal-tagal kasi every 3 months. 2.5 to 3 months yung alagaan ko dyan. Kasi yung Sengel cucumber natin, parang mga 2.5 months nating inalagaan bago natin siya ni-retire. Although marami naging challenges dyan kasi nga pinuputol nung ibon or kung ano man. And also, dito naman, ang isa sa mga in-implement natin dito, kasi nga isa sa challenge natin is masyadong humahaba. So, isa sa napanood ko is yung top pruning. So, yung main stem, yung pinakadulo niya, puputulin mo na. Katulad dito, pinutol ko na. Ayun, pinutol ko na. So, hindi na siya haba pa. Parang apat dito, yung pinutulan ko ng pinakadulo na main stem. Para hindi na siya mag-encourage na gumapang pa. Top pruning yan tatawag nila doon. Tapping, mga ganun yata yung mga term nila. So, yun yung ginawa natin dito sa ibang halaman dito. Para hindi lang siya masyadong kumalat ba? Para hindi tayo masyadong mahirapan. Ang susunod kong sigurong diskarte, pag nagkaroon tayo ng pipino dito, lalago siya. Itong mga tinatawag nilang suckers, ito kasi hindi ako nagpuno ng suckers dito eh. Maliban na lang yung mga late suckers dito na maliliit pa, yun, pinuron ko na. Ito yung mga first suckers niya, hindi ko pinurun. Bala ko sa susunod, yung mga early suckers, puprune natin, tapos yung pag malapit na siya sa taas, yun yung hindi natin ipuprune para mag-encourage ng growth, tapos dun na lang yung dahon niya kasi later on, katulad na nakikita nyo, pinuprune natin yung mga dahon sa ilalim kasi lalo na may mga sakit katulad nito. Eto. Ayan, isa yan sa tatanggalin natin mamaya. Ayan, ipoprune natin yan. Kasi, magko-contribute siya dun sa mahawaan niya yung iba. Yun yung sabi Ayan. So, may mga bunga pa tayo dun na mukhang lalaki. Yun, hindi ko yun na-prune. So, hahaba yan ng hahaba. Hindi ko lang alam kung saan siya dadaan dyan. Pero malaman dyan sa gilid-gilid. Yan, may mga hindi tayo na-prune na main stem. Yan. Pero kung makita nyo naman, puno pa rin naman tayo ng bunga. Ayan. So, ito pa, yung mulberry natin na ayun na talaga nating alagaan pero hindi natin mabitawan. Hindi ko ba alam kung bakit. Tapos, ito yung ashitaba natin na metro-metro na yung hinaba. Bigay lang to ng kapitbahay natin. So, metro-metro na yung haba niya. Hindi ko sure kung i-research ko kasi kung magandang repellent to ng pest, pwede nating i-expand dun sa kabila. Kasi ngayon, more than mga 60 tanglad seedlings na yung nagagawa ko sa mga polybag. So, yung mga kinuha ko dito, nilagay natin sa polybag, mga nasa 60 na. Yun yung gagawin nating barrier dun sa kabila. Hindi ko sure kung lalagyan ko rin ng basil, pero posible. For ano lang din, kasi magkakaroon ang idea ko by April is magkaroon ng pick and pay. So, para makita rin nila yung ibang halaman natin na pwede nila mapakinabangan, katulad ng basil, Thai basil, sweet basil, and lemon basil, and lemongrass sa ngayon. Then, siguro, aloe vera din. May aloe vera tayo dito Ayun. So, yun yung ginagawa natin ngayon. And, hopefully, may natutunan naman kayo. Kung may na-share man akong kapaki-pakinabang. So, yun lang. Magdidilig lang talaga ako ngayon kasi nga may paggawa ako para dun sa 1/3 nating expansion. And, ito, lilinisan ko ito mamayang tanghali siguro. After nung gumagawa dun. Then, after ko linisan yan, transfer na yan dun sa kabila. Then, ito naman, ito kailangan ko rin linisan. Ang ginagawa ko pala dito sa mga excess coco peat, hindi ko siya nire-reuse sa ngayon. Ang ginagawa natin yan, hinahalo natin yan sa lupa. Then, yun yung nilalagay. May mga lupa ako dito, may mga excess na lupa. Yun, yung pinagtaniman doon ng Thai basil natin, sweet basil. May mga lupa doon na hindi na natin
napapakinabangan. Ang gagawin natin, binababa ko yan, tapos hinahaluan ko nito, yung mga kokopit na pinagamitan ng lettuce natin. Then nilalagay natin sa polybag. Yung polybag na ganito lang kalaki. Yan, ganito lang kalaki. Yan, ganito lang kalaki yung polybag. So imagine niyo dati isang piraso lang yan, tapos nag-ilan siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O 11, o sabihin mo ng 12. Yan, sa isang ganyan, within 4 months siguro. Hindi na masama. Then moving forward, magbebenta na rin tayo ng tanglad on a polybag. So, tingnan nyo na lang yung mga ganong senaryo. Ang purpose lang talaga ng tanglad ko is hindi pang benta, pero pang prevent natin ng mga insekto or white flies dun sa ating taniman. And hopefully, magawa natin paraan yung sa ibon. Although may mga ibon-ibon dito, pero minimal na lang. Hindi na siya gaanong destructive katulad nung dati. Yun naman yung inaalala ko doon kasi may mga may mga singit-singit doon na pwedeng pasukan ng ibon. Titingnan natin, obserbahan natin pag nakapagtanim na tayo. So hopefully hindi naman gaanong maging problema. Sana. So yun yung mga challenges na ine-expect natin na hopefully hindi mangyari. Kung mangyari man ay may second option naman tayo na pwedeng gawin para ma-prevent sila sa pagpasok. Pero that's it. Thank you very much and see you next update, guys. Bye-bye!